Ako si Renz, isang ordinaryong estudyante na nag-aaral sa isang pampublikong unibersidad. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng isang online forum tungkol sa mga misteryosong kwento, may nagpadala sa akin ng link sa isang pribadong chatroom. Gusto mo bang maglaro? Ang sabi ng mensahe. Wala akong ideya kung ano yun, pero dala ng pagiging curious ko, pinindot ko ang link. Dinala ko nito sa isang page na Huling Laro ang titulo. Sa ilalim nito, may nakasulat, sumali para sa pagkakataong manalo ng 10 milyong piso. Ngunit tandaan, hindi ito laro para sa mahihina ang loob. Nanginig ang kamay ko sa excitement. 10 milyon? Di na ako maghihirap nun. Pwede na rin akong lumayas dito sa lugar na to. Sa isip ko, baka isa lang tong prank, o scam, o ARG, yung alternate reality game. Wala namang mawawala siguro kung susubukan ko, di ba? Kaya gumawa ako ng account at nag-click ng join. Pagkatapos kong sumali, nag-pop up ang isang video. Isang lalaki na nakatali sa upuan. Umiiyak. At sa likod niya, may isang nakamaskarang lalaki na may hawak na itak. At sa baba ng screen ko, may dalawang option. Pindutin ang play at panoorin ang pagpatay. At yung isa, iwanan ng laro at burahin ang account. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Nagdadalawang isip ako kung pipindutin ko ang leave. Pero naisip ko, wala namang mangyayari kung manonood lang, di ba? Kaya pinindot ko yung play. Nang bumukas ang video, narinig ko ang sigaw ng biktima. Napasigaw ito ng tulong bago mabilis na inundayan ng taga sa leeg. Bumulwak ang dugo niya sa sahig. Namatay ang lalaki sa harapan ko. Muntik na akong masuka. Unang beses ko nakapanood ng ganon. Pero pinilit kong tapusin hanggang dulo. Pagkatapos ng video, lumitaw ang mensahe. Maligayang pagdating sa laro. Handa ka na ba sa susunod na antas? Kinabukasan, nagising ako na may natanggap na mensahe galing sa isang website. Congratulations! Narito ang susunod mong misyon. Sa ilalim ng mensahe, may litrato ng isang lalaking hindi ko naman kilala. Unang beses ko lang siya nakita. May kasamang address at mga detalye kung saan siya pumupunta tuwing gabi. At sabi dun sa mensahe, sundan mo siya at alamin kung paano siya namumuhay. Huwag kang magpapahuli. Na-excite ako. Parang ganito yung ginagawa sa paborito kong anime nung araw. Yung Hunter x Hunter. Naisip ko na sundan ko lang naman siya. Di ko naman kailangan saktan. Wala naman akong kailangan ibang gawin, di ba? Gamit ang bigay nilang impormasyon, sinimulan kong sundan ng lalaki. Isa pala siyang simpleng empleyado sa isang tindahan ng cellphone accessories. Naglakad siya pa uwi. Hindi lumilingon. Parang hindi niya alam na may nagmamanman sa kanya. Ilang araw ko itong ginawa hanggang isang gabi pag-uwi ko, nagpakita ulit ang website ng bagong mensahe. Handa ka na ba sa susunod na antas? Pumatay o ikaw ang papatayin?
Nanigas ako nang makita ko yung bagong misyon. Pinindot ko yung more details. Lumabas ang larawan ng aking kapitbahay, si Mang Lando. Isang mabait na lalaki na nasa edad 50. Palaging nakangiti yun sa akin tuwing nagkakasalubong kami sa hagdan ng aming apartment. Pamilyado siya. May 2 anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Walang masamang ginawa sa akin si Mang Lando kahit kailan, pero ngayon, pinapapatay siya ng laro. Sinubukan ko namang iwan yung laro. Naghanap ako ng quit button. Pero wala. Sinubukan kong i-delete yung account ko. Pero walang epekto. Maya-maya, may natanggap akong text mula sa isang unknown number. Alam namin kung saan ka nakatira. Subukan mong lumabas sa laro at ikaw ang susunod na lalabas sa video, Renz. Nanlambot ako. Kinilabutan. Pinanood ko ang paligid ng bahay ko pero wala akong nakitang kakaiba. Paano nila nalaman kung sino ako? Napaisip ako. Baka joke lang to. Pero naisip ko rin, paano kung hindi? Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, nakita akong lalaking naka-hoodie na itim na sumusunod sa akin. Nang huminto ako, huminto rin siya. Nung bumilis ang lakad ko, bumilis din siya. Hindi na to laro. Totoong nanganganib na ang buhay ko. Sa puntong yun, 2 lang ang pagpipilian ko. Patayin si Mang Lando o ako ang papatay nila. 3 gabi akong di nakatulog. Pinag-iisipan ko kung paano ko haharapin to. Kailangan kong gumawa ng plano. Isang gabi, sinundan ko si Mang Lando. Sinadya ko makipag-usap sa kanya. Mang Lando, may papakita po ako sa inyo sa loob ng apartment ko. Baka matulungan niyo ako. Nag-alangan siya, pero dahil kilala niya ako, sumama siya. Sa loob ng kwarto, nakahanda na ang lahat. Isang kutsilyo na binili ko mula sa palengke. Hindi ko alam kung paano umabot sa puntong ito pero wala na akong ibang paraan. Nang tumalikod si Mang Lando, bigla ko siyang sinaksak sa likod. Napasigaw siya at nagmakaawa. Renz, ba't mo ginagawa to? Di ako makasagot. Nanginig ang kamay ko, pati ang katawan ko. Pero hindi ko pwedeng itigil. Sinaksak ko siya ulit. Sa dibdib, sa tiyan. Hindi ko na nga maalala kung saan pa dahil sa dami. Nang huminto siya sa paggalaw, tsaka lang ako rin huminto at natauhan. May dugo sa kamay ko. Sa sahig, sa dingding, sa kama. Habang si Mang Lando, patay na. Pag-uwi ko, nag-login ako sa website at isang bagong mensahe ang bumungad sa akin. Congratulations! Nakumpleto mo ang laro. May nag-aabang na reward sa iyong bank account. Sinubukan kong tignan ang account ko. At totoo nga, may 10 milyon na pumasok. Pero hindi ako makapagdiwang. Para akong bangkay na humihinga lang. Kinabukasan, naglabasan sa balita ang tungkol sa pagpatay kay Mang Lando.
Misteryosong pagpaslang sa isang residente na itinapon sa manhole. Walang suspect. Walang nakakita sa akin. Wala ni isang bakas ng ebidensya. Pero alam kong kailanman di na ako magiging malaya. Bawat tunog ng cellphone, bawat katok sa pinto, pakiramdam ko babalik ang laro para kunin ako. Hindi ako nakatulog, di rin ako makakain. Ilang buwan ang lumipas pero patuloy ako hinahabol ng aking konsensya. Hanggang sa isang gabi, may natanggap akong bagong mensahe mula sa isang unknown number. Handa ka na ba sa bagong antas?